God is good. And all the time, God is good. Mabuti po ang Panginoon, kapatid, sa ating mga buhay. Sabihin mo sa katabi mo, kahit ganyan ka. Parang walang conviction. Kahit ganyan ka, kapatid, mabuti ang Diyos sa iyo. Amen. Hallelujah. At naniwala ako na itong buwan no ng Nisan no is a new day, no? It's a new opportunity for us. No, sinasabi dito na the month of Nisan is the month of new beginnings. Amen. This is the month of miracles. Hallelujah. Sino dito gusto mo ng bagong panimula? Hallelujah. Maraming pagkakataon, no, na hinihintay natin yung biyaya ng Panginoon, no, for His new season. And that new start sa buhay nating mga Kristiyano, kapatid. No, we are assured na yung kabutihan ng Panginoon, yun yung mararanasan mo. Amen. No, so this month, no, the month of Nisan, no, ito lang naman yung buwan na kung saan ang dami pong ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Isa po dito yung sa Passover, no, yung nag-Passover, yung angel of death doon sa mga Israelites na naglagay ng blood of the lamb sa kanilang mga hamba. And the rest of that is a history na kung saan no, yung mga Egyptians, yung mga panganay, yun po yung mga namatay. Kapatid, no, this is the month of miracles sa atin. Amen. This is the month na kung saan merong bagong sisimulan ang Lord for those who are faithful to Him. Kaya kapatid, kung ikaw ay faithful sa Lord, we are rest assured no, na mararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Amen. But for those who are unfaithful, they will suffer the consequence of the Lord. Amen. Ayaw po natin mangyari sa atin yon. Today, can I invite everyone to stand and let's just open in prayer. Hallelujah. Father, we thank you for you are a loving Father. We thank you because you have loved us, Panginoon. Even most of the time, we are unlovable. Sa oras na ito, Panginoon, tumitindig po kami sa inyong salita at pinapanampalatayaan po namin lahat, Panginoon, ng buhay na patutuo mo sa amin. And we acknowledge your presence even in this place. Holy Spirit, Ruach HaKodesh, you are freely to move in this place, free to speak in our hearts and even in our minds. And we arrest every distracting spirit sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan na kumilos sa lugar na ito. In Jesus' name. And we acknowledge the freedom that comes from our King. Mapapalaya po tayo ng ating Panginoon. Salamat po, Lord. We bless and magnify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's all be seated in the presence of the Lord and to share the word of God to us. Pastor Rachelo. Thank you po, Lord. Praise God. Shalom po sa lahat. Pwede bang batiin mo lang yung katabi mo sa kanan at kaliwa? Shalom sa iyo, kapatid. Hallelujah. Maging sa lahat po ng mga naka-join po sa atin sa sa Shalom. Naka-join lahat sa FB Live. Shalom po sa inyong lahat. Thank you po, Lord. God is good. Amen. All the time. Thank you, Lord. At kahit kailan, ang Diyos po natin ay nananatiling mabuti. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Sino po dito pinagpala ng Diyos? Amen. So, salamat sa Lord kasi marami pong nagchat-chat sa amin, nagme-message na mga na-promote, mga pinagpala, nakaranas ng mga pagpapala ng Lord, maging sa kanilang mga secular job. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord.
At pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid, meron pa. Amen. Meron pang pwedeng gawin ng Lord. At kung ikaw man ay na-promote sa iyong trabaho, pinagpala, nag-increase, kapatid, hindi po dyan natatapos. Meron pa. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, marami pa. Marami pa tayong pwedeng maranasan mula sa Lord. No, wag po natin i-box yung kayang gawin ng Diyos. Wag natin limitahan ng Lord. Kung tayo po yung mananampalataya at maniniwala na kaya ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya ni Lord. Hallelujah! Thank you po, Lord. Ngayon pa lang, magpasalamat ka na sa Lord. Pwede ba sumigaw ng malakas na, thank you po, Lord. Amen! Thank you po, Lord. God is good. Hallelujah! Kahit na may crisis, meron tayong Christ. Amen? Sabi nga, Christ is the answer sa ating pong mga panalangin, sa bawat krisis na nangyayari. Huwag natin kakalimutan. Hindi porket tumataas sa mga bilihin, kapatid, meron tayong Diyos. Amen? Si Lord yung source ng lahat ng bagay. So, kapatid, sino dapat po natin hanapin? Sino yung dapat natin dikitan? Sino yung dapat laanan natin ng mas maraming panahon, oras? Walang iba kundi yung source. Amen? Walang iba kundi ang ating Panginoon. At sa oras na ito, nagdideklara po ako ng pagpapala sa iyo, kapatid. Bakit? Nandito ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, praise God, present ka. Amen! Hallelujah! Praise God that tayo po yung present. So the title of our message today, sabi po dito, draw near to God. Pwede bang sabihin mo yan sa katabi mo, kapatid? Draw near. Draw near to God. Amen. So, pag-usapan po natin and allow the Holy Spirit na turuan ka. Hayaan po natin ang banal na Espiritu na baguhin tayo. Hayaan natin ang banal na Espiritu na transform tayo, ibaguhin tayo, palalimin tayo. Hayaan po natin na mangusap ang banal na Espiritu sa oras na ito. Amen? Hallelujah. At ako po yung naniniwala kung gusto ng Lord na mas maging malalim ang ating relasyon sa Kanya. Ibig sabihin po, may matinding plano at purpose ang Lord sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose ang Lord sa iyo. May purpose ang Panginoon kung bakit ka nandito. Taga-angono ka, pero nasa binangonan ka. Binabangon ka ng Diyos, ginigising ka ng Panginoon. That's the anointing of binangonan. Kaya siya binangonan. Restoration. May binabangon ng Diyos. And I believe, kung tayo man po medyo natulog-tulog, kung tayo man po ay medyo naglamya-lamya, at kung tayo man po medyo parang dumating sa time na tayo tinamad, o dumating ang time na tayo po nanlalamig, kapatid, binabangon ka muli ng Diyos. Amen? Binabangon kang muli. Pero we need to pay the price. Amen? Pwede naman din na tayo umattend. Pwede naman online na lang po tayo. Pero bakit kailangan pa natin pumunta sa church? At yung church na ito ay paakyat. Bukod sa hagdanan dito, may paakyat pang ganyan. No? Pero bakit po tayo dinadala ng Lord dito? No, gusto ng Lord, I believe, na tayo mas mapalapit pa sa Kanya. Na tayo mas lumalim pa sa Kanyang relasyon, no, sa atin. Relasyon natin din sa Kanya. Amen? Kaya wag mong mamiss yung bawat mensahe ng Diyos. Wag mong mamiss yung bawat ginagawa ng Lord. Sabi nga, yung bawat araw, bawat oras, take mo na opportunity yan para maranasan mo ang presence ng Lord. Amen? Para maranasan mo ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Sino po dito may pangangailangan? Taas ang kamay. Lahat po tayo may pangangailangan. Amen. Sino dito kailangan ng pera? Lahat tayo kailangan natin pera. No, lahat tayo may mga pangangailangan. But sinasabi ng Lord sa oras na to, draw near to Him. Amen. So, sabi ng Lord, sabi sa James chapter 4 verse 8, basahin po natin, 1 to 3, fire.
Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So dyan lang po tatakbo ang ating mensahe. Sabi dito, draw near to God, and may kaduktong, He will draw near to you. Pag ikaw lumapit sa Diyos, sabi si Lord din daw magiging malapit sa atin. Biruin mo si Lord, pag tuwing tayo lumalapit sa Lord, si Lord din lumalapit. Ibig sabihin, hindi naghihintay ang Diyos na dumikit ka sa akin na, dumikit ka na. Ibig sabihin, parang sa prodigal son, ano ginawa ng tatay? Naghintay po ba yung tatay? Uy, yun na yung anak ko. Bilisan mo anak, excited na ako. Bilisan mo tumakbo, bilisan mo, konti na lang malapit ka na sa bahay natin. Nandito ako, bilisan mo pa. Excited na excited. Ganyan po ba ang excited? Hindi. Yung father, dahil sa sobrang ka-excite po niya na mayakap yung nawala niyang anak, anong ginawa nung tatay? Sinalubong nung tatay yung kanyang anak. Excited eh. Amen? Ikaw, pag may paparating na ang tawag doon, Shopee, nakuha agad ni Sister Esther. Pag may paparating kang ano tawag doon, yung pag may parcel. Pag may paparating kang parcel, di ba, naku po, yan sa amin. Ang excited sa amin, sila Israel. Kahit hindi kanila. Excited sila. Ewan ko, parang yung mga bata, di ba, kasi parang excited makatanggap ng parang something, tas sila magbubukas. Pagka ganun nila yan, kalat-kalat, iwanan na rin naman niya. Kami, hindi gano'ng excited, lalo si Pastor. Kasi siya magbabayad. Siya kasi magbabayad. Pero alam mo yun, pag excited ka no? Alam mo yun, ikaw na yung sasalubong. Ikaw yung parang gagawa ng effort. Pupunta, sasalubong. Hindi mo hihintayin Yung, alam mo nga yun, yung word na parang, ang tag dito, naaatat. Alam niyo po ba yun? Di ba yung parang naano ka, masyado ka kasi excited Kaya parang uunahan mo na, anuin mo na. Sasabihin ng kasama mo, halimbawa, magkita tayo dito sa SM. May ibibigay ako sa'yo. Ano yan? Basta matutuwa ka sa ibibigay ko sa'yo. Matutuwa ka. Ay, nako, ang usapan nyo, 5:00 ng hapon, nandun ka na ng 5:00 ng umaga. Sarado pa yung SM, lalo ngayon, 11 ang bukas. Di ba yung minsan nangyayari sa atin yun? Yung sa sobrang kaya nga pag nauuna ka, pag early bird, sinasabi sa'yo? Uy, excited. Di ba? Uy, excited. Di ba parang pag ganun, lalo na, may ibibigay ako sa'yo. Talagang matutuwa ka dito. Naku, pupunta ka ng maaga, hindi ka magpapalit. Baka nga hindi ka na makatulog Di ba ganun nangyayari? Parang hindi ka makatulog. Ano kaya yung ibibigay niya? Kaya minsan yung pag may mga outing, may mga alis-alis, lalo yung hindi sa paligid mo, kundi malayo-layo, naku po, wala nang tulugan yun. Tuwing kami po pupunta ng Rosh Kodesh, ng Tarlac, ewan ko ba ba't si Israel at si Ahaba, ang hirap patulugin. Masyadong excited. Alam mo, nung lang po kasi, ito na lang ulit yung Rosh Kodesh. Kaya nung Friday, nung Thursday, lumabas pa ng kwarto si Israel, kala ko tulog na. Nagagawa pa po kami. Pagkalabas, umiiyak, Mami, I can't sleep. Ay, kanina sinamahan ko na kayo dyan. Anong oras na? 3:00 ang alis. Anong oras na? Ano ba yan? Sobrang excited. Lalo ang Lord. Kaya I believe, sinabi ng Lord dito, draw near to God, and sabi, He will draw near to you. Ibig sabihin, tuwing ikaw lalapit sa Lord, kay Lord, si Lord din mismo, lalapit din sa iyo. Amen. Nakikita niyo po yung sinasabi dito ni James, na kung saan pag lumapit ka sa Lord, hindi yun naghihintay lang ang Diyos sa kanya trono. Mapapatayo ang Diyos. Sasalubungin ka ng Panginoon. Amen. Kaya sinasabi yung mga uhaw sa Lord, sila yung mga unang nakakaranas ng presence ng Lord. Bakit? Ang bilis, sinasalubong na sila agad ng Diyos.
nakikita na agad. Yung mga excited. Sila yung mga unang nakakaranas ng presence ng Lord. Bakit? Nakikita na ng Diyos, nararamdaman na ng Lord, kaya ano ginagawa? Si Lord din, sobrang excited. He will draw near to you. Amen. Thank you po, Lord. And sabi, cleanse your hands. At hindi po pwedeng sasabihin natin, tayo lalapay. Kanina pinag-aaralan natin yung tabernacle ng Panginoon, yung temple ng Diyos. Hindi ka pwede basta-basta pumasok sa Holy of Holies. Kaya may outer court. Yung mga tao madalas nandun sa outer court. Sanay na kami dito. Mas okay kami dito. Masaya kami dito. Pwede na dito. Okay na dito kasi may mga tinatago-tago pang kasalanan. Kaya sabi dito, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts. You, double-minded. So, titignan po natin yan. Sabi, this is the hour of great return. Ito daw po, ang oras, panahon, sa pagbabalik. Sabi mo sa katabi mo, welcome back. Welcome back. Uy, may mga welcome back pala tayo. No? Sabi, this is the hour of the great return. Ito na matindi. Malapit na bumalik ang Diyos. Kaya lang, maraming tao nandun pa rin sa comfort zone. Kailan ka babalik sa Diyos? Pastora, nandito nga kami sa church. Ang dami sa loob ng church. Malayo relasyon sa Lord. Ang dami sa loob ng church. Nakikinig, pero ang nasa isip, ulam mamaya. Ang nasa isip, anong oras matatapos si Pastora? Ang nasa isip, parang kamukha ni Pastora si Angel Locsin. Sabi, the Spirit of God is moving throughout the earth, calling a people back to the secret place. Hindi masama na ikaw ay maglingkod sa Lord. Dapat nga po tayo naglilingkod sa Lord. Pero tanungin kita at ikaw ay tinatanong ng Diyos sa oras na ito, kamusta ang secret place nyo? Kamusta yung oras mo sa Lord? That's why sinasabi dito, this is the hour of the great return. Sabi mo ulit sa katabi mo, welcome back. Sabi, ito na yung pagkakataon na kung saan dapat ang tao, mga anak na Diyos, bumalik na sa Kanya. Paano kung bumalik na ang Diyos? Ano kaya ang dadatnan ng Lord sa Kanyang mga templo? Ano kaya ang dadatnan ng Diyos sa iyo? Bilang templo ng Lord. Kamusta kaya yung puso mo? Kamusta kaya yung relasyon mo sa Lord? Ito yung matinding deception ng kaaway na ginagawa. Alam mo kung ano? Okay lang yan. Yan yung lagi na sinasabi ng kaaway, okay lang yan. Sinasabi, malapit nang bumalik ang Diyos nyo, asan na, ilang taon na. Noon pa, sinasabi yan. Kaya okay lang yan. Magtrabaho ka na magtrabaho, magpayaman ka na magpayaman. Mag-online ka na lang. Yan ang deception ng kaaway, okay lang yan. Pwede na yan. Ito, tinatawag na tayo ng Diyos. God is calling us. Sabi, to go back to the secret place. Tinatawag tayo ng Diyos muli. Bumalik ka na doon sa secret place natin. Bumalik ka na, sabi ng Lord. This is the hour of the great return. Kapatid, kailan ka babalik sa Diyos? Pastora, nandito nga ako sa church eh. Tatanungin kita, kailan ka babalik sa Diyos? Umate naman ako. Kailan ka babalik sa Diyos? Kamusta yung spiritual mo? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? O madalas ang binabasa mo, yung mga, tawag doon, news feeds mo. Nagbabasa ka pa ba ng Bible? O puro ang binabasa mo kung anong trending, anong deception ng kaaway yan.
Hindi po masamang mag-cellphone. Tama? Lahat tayo may cellphone. Hindi masamang mag-cellphone. Kaya lang mamaya makikita natin. Sabi, God is calling us to go back to our secret place. This is an invitation of a call not just to visit God, but to dwell with Him in a way that shapes your very nature. Na kung saan sinasabi ng Lord, ito daw po yung invitation ng Panginoon sa atin. Hindi po para bisitahin lang ang Diyos. Hindi para bisitahin lang ang Panginoon, kundi manahan ka sa Kanya. Kapatid, naunawaan mo ba ito? Baka lumilipad ang iyong isipan. Sabi, it is an invitation of a call not just to visit God. Dapat hindi lang po natin binibisita ang Diyos. Ang presensya ng Lord, hindi lamang po nasa church. Dapat ang presensya ng Diyos nasa inyo din, nasa tahanan din natin. Nasa puso natin, nasa buhay natin. Sabi, this is an invitation of a call, not just to visit our God or the presence of God, but to dwell with Him. Ito ang gusto ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, dwell. Mag-dwell ka. Amen. Manahan tayo sa Lord. Ipamuhay natin ang Diyos. Pamuhay natin kung sino siya. Pamuhay natin ang standard ng Lord. Pamuhay natin mismo ang Panginoon sa ating buhay. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, hindi ka bisita. Amen. Sabi mo ulit, hindi ka bisita. Huwag magkamali hindi buwis. Huwag daglihan ng W, hindi buwi. Hindi buwi. Hindi tayo bisita. Ano ka ng Lord? Anak ka. Amen. Meron po bang anak ng Lord dito? Amen. Sa bahay niyo po ba, kapatid, tinuturing mo yung sarili mo na bisita? Sa loob nga ng bahay, sino mas nakakakilala sa iyo? Hindi yung mga tao, pamilya mo sa loob din ng tahanan. Pagdating mo sa bahay, galing trabaho, huhubad ka ng sapatos mo. Ayan. Di ba, ang sarap? Huhubad ka ng sapatos mo. Man, dito na ako. Yung nanay mo naman, no? Ihiga ka sa kama mo, o sa sopa nyo. Bubuksan mo yung TV. Pero hindi ka manonood ng TV, magsi-cellphone ka din. No? Yung iinom ka, kukuha ka sa rep nyo. Pag ikaw nakaramdam ng gutom, manong ulan. Pag ikaw nakaramdam gutom, titingin ka kung anong mayroong pagkain dyan sa storage nyo o kung saan man. Anak ka Amen? Isa ka sa may-ari sa loob ng tahanan nyo. Hindi mo tinuturing ang sarili mo na bisita na, pwede pong pumasok. Pwede pong makiinom ng tubig. Hindi! Tayo ay mga anak ng Diyos. Huwag mong gawin yung sarili mo na bisita. Pagdating sa presence ng Lord, pagdating sa Panginoon. Amen. That's why God is calling us not just to visit Him, but to dwell with Him. Kumbaga kung sa loob ng room, andun ang Diyos. Kaya nga kanina, naalala ko, sabi si Sir Nina, yung unang requirement ano daw? Kung maalala nyo. Make wow, alam ni Sister Angie. Make a room. Kumbaga, gawan mo ang Diyos na secret place. Kung halimbawa ito ang room na secret place at andito ang Diyos, kapatid, hindi tayo bisita. Huwag mong gawing ano tawag doon, yung pasyalan? Tourist spot, yung secret place. Di ba pag tourist, pupunta ka lang doon pag may pera ka, pupunta ka lang pag may problema ka, kasi magmumuni-muni ka muna. Pupunta ka kapag may ka-date ka. Hindi ganon ang secret place.
Anong gagawin mo? Mananahan ka dun kasama ang Diyos. Amen. Mananahan tayo kasama ang Panginoon. Sabi, this is an invitation of a call not just to visit God, but to dwell with Him in a way that shapes your very nature. Na tuwing ginagawa natin, na dwelling place natin ang Diyos, kapatid, naiiba yung buhay natin. Amen. Naiiba ka yung buong pagkatao mo. Naiiba po tayo. Amen. Nababago ka. In the Old Testament, no, salamat sa Lord kasi kanina, matatakil po natin yung kaninang na-share ni Sister Nina. In the Old Testament, the praise drawn near was a priestly term, eggizo. Sabi mo nga, eggizo. Used for those qualified to approach the holy altar. It was a restricted, fearful act. Hindi po pwedeng sasabihin mo, oy, tambay, ikaw, halika dito. Ikaw na yung mag-minister dun sa temple ng Lord. O, halika dito. Kaya tinatawag siyang holy. Amen. Kaya yung mga priest daw po noon, in the Old Testament, meron silang term na ginagamit na egizo. Ibig sabihin, yung mga qualified na mga tao lang yung nagmi-minister doon. The high priest, the priest, si Aaron and his sons, or the tribe of Levites, kailangan, dun lang po sila kukuha. Yun ang instruction ng Lord sa kanila, sa tribe ni Levi. Kaya yung mga Levites, sila po yung mga worker. May mga worker ba ng Lord dito? Yung mga worker ng Lord, alam niyo po ba in the Old Testament, nakatira sa church. Ibig sabihin, kung titignan po natin in the Spirit, yung sinasabi kanina, na hindi po dapat tayo bisita, kundi nananahan ka mismo doon sa templo ng Diyos. Kung tayo yung mga Levites, mga worker ng Panginoon, kapatid, dapat nananahan ka sa Lord. Amen. Kaya nga yung pagiging worker, kapatid, hindi po yung sasabihin mo, basta-basta lang. Lalo in the Old Testament, kanina sinishare ni Sister Nina, isa-isa pa niya, pwede kang bumulagta, pwede kang mamatay kapag hindi ayos ang puso mo. We praise and glory to God for the blood of Jesus na may grace ang Lord sa atin. Pero kapatid, kung ikaw ay leader na mumuhay ka sa kasalanan, you are not qualified. Grabe naman, pastora. Kapatid, kailangan natin maunawaan. Kung tinutuloy-tuloy mo rin pa rin, pamumuhay ng hindi tama, tinutuloy mo pa rin yung pamumuhay mo na alam mong hindi nakakalugod sa Diyos, kapatid, hindi tayo qualified. Hindi po natin pwedeng dayain ang Diyos at hindi po natin maluloko ang Panginoon. Dadating ang time, i-expose tayo ng Diyos. I-expose tayo ng Panginoon. Kaya sinasabi dito, it was a restricted, fearful act. Nakakatakot. Noon, iniisip ko, naku, baka kaya maraming tao pinipili nila sa outer court. Kasi nakakatakot talaga. Kaya sabi ng Lord, oh Moses, i-anoint mo si Aaron bilang priest at yung mga Levites or your sons. Pinili, in-anoint po sila. Kaya kung ikaw ay worker, leader, kapatid, pinili ka ng Diyos. Amen. Pinili ka ng Panginoon. In the Old Testament, the primary and exclusive individuals qualified to minister at the altar of God, the altar of burnt offering, and within the inner sanctuary were the priests. Specifically, Aaron
Aaron and his male descendants from the tribe of Levi. So ang utos ng Lord sa kanila, ang kukunin, from the tribe of Levi or Levites. Kaya yung mga anointing ng mga Levites, they are the worker ng Lord. Unlike other tribes, ito matindi, no? Unlike other tribes, Levites held no land inheritance. Yung mga Levites, wala po sila yung sasabihin mong, ang tawag dito? Pamana. Hindi sila yung sasabihin mong, may mga lupain dito, may maganda, pinamana gito. Wala. Bakit? Nakatira po sila sa church. God Himself was their portion, highlighting a life of faith and dependence on Him. Kaya yung mga Levites, sanay yan maghintay doon sa mana ng Lord. Sanay yan maghintay sa kung ano sasabihin ng Lord. Sanay sila yung sasabihin mo sa kung ano ibibigay, ibubuhos ng Diyos sa kanila. Namumuhay sila base sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ano pa? Nakadepende sila sa Diyos. Ganyan dapat ang mga anak ng Lord, mga lingkod ng Panginoon. Amen. Na kung saan, kung tayo may buhay, dapat ang life natin ay life of faith. Amen? Hindi sa trabaho mo, nakadepende ka sa trabaho mo, sa pera na meron ka. Hindi, nakadepende tayo sa Diyos. Umaasa at umasa tayo sa Panginoon. Amen. Thank you po, Lord. Kasi si Lord ang bahala sa iyo. Amen. Si Lord ang bahala sa iyo. Kami po, dumating ang time, talagang walang work si Pastor Jumani. Yung pa yung time na nasa private si Israel. Hindi po namin alam paano kami nabubuhay. Sabi ko nga kay Pastor Joms, nagkikwentuhan kami, sabi ko, hindi ko nga maalala, paano tayo Paano tayo nabuhay? Paano tayo naging ganito? Paano tayo? Biyaya lang ng Diyos. Amen. Biyaya ng Lord. Sabi, those who trust in the Lord will never be put to shame. Hindi ka ipahamak ng Lord, hindi ka ipapaya ng Diyos hanggat ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Hanggat ikaw ay nananampalataya sa Kanya. So ganyan ang buhay ng mga Levites, ng mga priests. Amen. Sabi, God Himself was their portion, highlighting a life of faith and dependence on Him. Now, may shift na ginagawa ang Diyos sa atin. At gustong makita ang Panginoon sa bawat sa atin. The prophetic shift. Under the new covenant, kanina sinasabi po natin, napaka-dreadful nung ikaw ay magiging worker noon. Tama? Kasi, iba, yung standard ng Lord, yung nire-require ng Panginoon, kailangan tama puso. Amen. Pero salamat sa New Covenant, salamat sa blood ng ating Panginoon. Sabi, under the New Covenant, this barrier has been shattered by the blood of Jesus. Amen? Hallelujah. Napakalaking harang, even in the Spirit. Salamat sa dugo ng ating Panginoong Yesus. You are no longer standing at a distance. Amen. Hindi ka na isasabihin mong, hindi ako karapat-dapat doon sa Holy of Holies. Hindi ako karapat-dapat doon sa loob. And because of the blood of Jesus, you are no longer, kapatid, nasasabihin mong, malayo sa Diyos. You are invited to go right into the presence of God with full confidence. Ibig sabihin, ngayon, malaya po tayo, kapatid, lumapit sa Diyos. Malaya tayo mag-dwell sa ating Panginoon. Amen. Ayun lang yung nakakalungkot. Ang dami ngayon, kung kailan malaya lumapit sa Diyos. Kung kailan malaya maging malapit sa Panginoon, maging intimate sa Lord, doon pa ang mga tao ayaw lumapit sa Diyos. Kahit nasa loob na ng church,
naka-Facebook. Kahit nasa loob din ng church, nagsha-Shopee, nag-YouTube. Kung ano-ano pa rin ginagawa. Sabi, ito yung pagkakataon na kung saan napakalaya po natin para maranasan ng Lord, para magpalalim sa Panginoon. Hebrews 4:16, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Amen. Sabi po, let us then with confidence draw near. Amen. To the throne of grace. Pwede ba pasalamatan mo ang grace ng Lord? Thank you po, Lord, for your grace. With confidence, alam mo yun, parang pwede kang lumapit sa Lord. Anytime. Amen. Kaya nga sinasabi po day and night. Ibig sabihin, walang oras na hindi ka pwedeng lumapit sa Lord. Wala yung sasabihin mo na, break muna si Lord. Kung sa mga, ibang mga office, kumpanya, government, may mga break. Sa Lord, wala yung sasabihin mo, break muna si Lord. Huwag ka munang lumapit sa Diyos. Walang ganon. Amen. Anytime, pwede tayong lumapit doon sa throne ng ating Panginoon. The word draw in the original Greek or helko implies a powerful endorsement, a steady, solid, and inevitable attraction like magnet. Pag sinabi daw po natin draw, hinalintulad po siya sa magnet. Steady, solid. Na kung saan pag siya na-attract ng magnet, kahit baliktarin mo. Di ba po? Kahit baliktarin mo. Yung nga po ano ba tawag doon? Yung pag ipinapasok yung katawan? MRI ba yun? MRI? Di ba minsan may mga na kapag kaya bawal po yung mga mo doon, mga metal. Kaya pag huwag kang magtago-tago. Hindi, mahal ko to, ayaw kong Di ba minsan sa Facebook, yung may mga nakukunan na biglang yung hinihigop. Ang tindi nung po nun, magnet. Ang tindi nung technology na yun. Sinasabi, yung draw daw, para daw po siyang attraction like a magnet. Kaya kung sinabi ng Lord, draw near to Him, and, kaduktong? And, He will draw near to you. Kapag ito yung magnet, nilapitan mo ng kahit medyo malayo na metal, ano mangyayari? Nagkakahigupan. Nagkakadikit. Amen. Kaya kung i-imaginein po natin yung sinabi in James na draw near to Him and He will draw near to you. Hindi naghihintay lang ang Diyos. Sige na, excited. Walang ganong excited Tama po ba? Walang ganong uhaw ako, anak. Tara, lapit ka. Hindi. Pag nakita ng Diyos na ikaw lumalapit din ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sabi, attraction like a magnet. Thank you po, Lord. God is actively wooing you. When you feel even the smallest spark of desire for Him, it is the Holy Spirit. Fanning the embers within you. Yung alam mo yung embers, yung parang sa charcoal na, baga, yung onting baga ba tawag doon? Onting baga lang, sabi, pinafan ng Holy Spirit. Kahit doon sa pinakamaliit na desire mo daw maranasan ng Lord, kahit doon sa simpleng sabi mo, Lord, I love you. Lord, gusto ko po kayong maranasan. Yung simpleng pagka-desire mo daw po, sabi ang Holy Spirit, pinapaypayan niya para mas lalo kang mag-apoy.
Ibig sabihin, yung napakaliit, siguro hindi ako pinapakinggan ng Lord kasi parang, kasasabi ko lang, hindi po ganun ang Diyos. Amen. Sabi, draw near to God and He will draw near to you. He yearns jealousy for you, for your undivided devotion. For He knows that only in His presence is there true life. Amen. Kapatid, gusto mo bang pinagpalang buhay? Lahat po tayo gusto nating pinagpala. Amen. Gusto mo ba yung buhay mo, mangyari yung purpose ng Lord sa'yo? Kapatid, draw near to Him. In the old covenant, nearest was restricted and even dangerous. Yun yung sinasabi natin kanina. Dreadful, nakakatakot. Kaya hindi pa, kung maalala nyo, sa lahat ng mga umaten ng Sunday School, tuwing kailan, nabanggit ni Sister Ninya yun, tuwing kailan pumupunta ang high priest sa loob. Very good na. Ezekiel? Once a day daw, sabi Ezekiel. Once a year. Tignan niyo po yung consecration. Yung preparation, gaano kahaba yun? Gaano kahaba yung preparation? Na bago akong pumasok doon, kailangan talaga isipan mo, mata mo, tenga mo, puso mo, paa mo, kamay mo. Bago ka pumasok doon sa loob. Yung preparation para consecrate mo yung sarili mo, kahit yung kanilang physical na damit, sinusuot, may nire-require ang Diyos. Biruin mo yun, kapatid. Kasama yung physical, literal na damit. Kaya kung ikaw din, anak ng Diyos, worker ka, piliin mo yung mga saklot mo o yung sinusuot mo. Hindi natin pwede sabihin, tayo leader ng Diyos. Leader, tinawag ng Panginoon, worker ng Lord. Magtutupis ka. Ipopost mo pa. Ay, kapatid, parang, alam mo yon, disorder yan. Alam mo, hindi nakakalugod sa Lord, wag mo na gawin. Prophetic nearness now relies on the new and living way, open through Christ's body and blood, allowing us to enter the Holy of Holies with bold confidence. Pwede po ba natin pasalamatan ang dugo ng Diyos? Amen? Galing tayo sa Passover. Salamat sa dugo ng ating Panginoon. Since, sabi po in Hebrew 10:19-22, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, ano po sabi? Let us draw near. Sabi mo sa katabi mo, let us draw near, kapatid. Hallelujah. Let us draw near. Pag sinabing draw, kaya mo, manahan ka sa Panginoon. While God has made the first move through Christ, He honors the human choice to seek Him. When a soul takes even a baby step toward Him, kahit na sabihin mo kanina sinabi, yung simple o smallest spark na meron ka, yung pagka-desire mo, kahit na sabihin mo, katiting lang yung pagka-desire mo sa Lord, kapatid, nagre-respond ang Diyos. Nagre-respond, tumutugon ang Panginoon. Amen. Yung tawagin mo ang Lord, Lord, kailangan po kita. Tutugon ng Diyos. Kaya yung mga Israelites, Moses, gutom na kami. Kasi kay Moses kasi sila tumatawag, hindi sa Lord eh. Pero alam mo bakit kay Moses sila nakadepende? Kasi alam nila si Moses, friend of God. Alam nila si Moses, malapit sa Diyos. Alam nila si Moses, pag nanalangin, tutugunin ng Panginoon. Kaya ngayon, ang dami ngayon parang mga Israelites. Pwede bang pag-pray mo ko? Pwede bang pag-pray? Hindi po masama yun. Pero i-encourage kita,
ikaw lumapit sa Diyos. Parehas lang tayo. Amen. Pupunta pa sa isang magkukumpisal po ako. Sa Lord ka lumapit, sa Lord ka mangingi ng tawad. Amen. Rumekta ka sa Diyos. Magpakumbaba sa Panginoon, hihingi ng tawad. Sabi kahit doon sa pinakamaliit na pagka-desire mo sa Lord, He will respond. Sabi, He responds by moving closer in manifest presence. Kaya kung ikaw may business, tawagin mo ang Diyos. Tawagin mo ang Panginoon. Hingi ka sa Lord. Lord, tulong. Tutugon ng Diyos. Amen. Sabi sa James 4:8, basahin po natin, draw near to God and He will draw near to you. Sabi po kanina doon sa James na binasa natin, cleanse your hands. Pag sinabing hands, galawin mo nga, i-shake mo nga yung kamay mo. No? Yan, magising-gising tayo. Hallelujah. Pag sinabing hands, sabi po, represent your external works, your daily conduct, and public life. Kamusta yung ating pagtatrabaho, kilos ng ating kamay? Kamusta kaya? No, sabi dito, linisin daw po natin, palinis natin ito sa Diyos. Yung mga ginagawa natin araw-araw, ipalinis natin sa Lord. You cannot touch the holy and remain the same. Naunawaan mo? Hindi natin pwede sabihin, pagsabayin, banal ako, pero makamundo ako. Hindi po pwede yun. Lalaki ako, pero babae ako. Hindi po pwede yun. Hindi pwede natin sabihin na, meron ba nangyayari Tuesday ngayon, pero Wednesday din. Parang nung Friday, kala ko Thursday lang nung Friday. Ay, Saturday na pala, bukas kainta na pala. Kaya na late yung pag-chat ko ng Ang bilis ng panahon. Sabi, you cannot touch the holy and remain the same. Amen? And I pray maunawaan natin. To draw near, you must drop the weapons of your rebellion and the idols of worldly pleasure. Diba, paulit-ulit mensahe ng Lord sa atin. Alisin yung worldly pleasure. Yung mga makamundong kagustuhan mo, desire mo, alisin mo yan. Ang i-desire, kasi hindi mo pwede sabihin na may worldly pleasure ka, ginugusto mo rin ng Diyos. Nagko-commit tayo ng adultery. Hindi mo pwede sabihin na dalawa asawa mo. Sana. Dalawa ang puso ko. Sino ba kumanta niyan? Baka may nagugustuhan siyang iba kasi. Di ba parang yun yung mensahe? Hindi pwede. Kaya salamat sa Lord. Kasi kinikilala pa rin po sa bansa natin, sacred ang marriage. Banal yan sa paningin ng Diyos. Kaya hindi yung pwede sasabihin mo, nagpakasal ka dito, papakasal ka din dito. Anong pwede mangyari sa'yo? Kulong ka. Tama? Kasi ganun ka-sacred. Patuloy po nating ipag-pray yan. Salamat sa Lord. Napakahirap dito. Apply ng, sasabihin mo, ng divorce, annulment. Sa ibang bansa, magpakasal ka ngayon, pwedeng mamayang hapon, magpa-divorce ka, divorce ka na. Ganun kabilis, para ka lang ang tawag dito. Mas mahirap pa nga yung PSA pagkuha natin ng PSA dito. Ilan days ang release? 2 weeks? 1 week? Mga ganun pa, ang hirap. Depende pa sa location. No? Ang hirap. O, pag Mindanao, na-experience yun na po, 2 weeks pa. 2 weeks ka pa maghihintay. 2 months. Ang tagal nun. Davao. Oo. No?
pag-request lang ng PSA, ang hirap na, ang tagal. Pero alam niyo sa ibang bansa, ay lalo, pati yung gastos ng annulment dito po sa atin, ay pakalaki. Pakahirap. Hindi ka basta-basta apply ng annulment. Pero salamat sa Lord kasi kinikilala pa rin natin na kung saan yung marriage is for man and women. Amen. Sa lalaki at babae. Palakpakan po natin ang Diyos. Thank you po, Lord. Sa Lord, sacred. Kaya sinasabi dito, hindi pwede sasabihin mo, banal tayo, pero nananatili pa rin tayo sa kasalanan. It is a call to stop the outward actions that grieve His Spirit. Ano nakaka-grieve sa Holy Spirit? Siyempre, yung desire mo sa iba. Na imbis na dapat we are led by the Spirit of God, ano kalaban daw po ng Spirit? Flesh. Yung desire ng flesh. Ang daming desire ng flesh. Sabi ng Lord, we must led by the Spirit of God. Ang i-desire natin ay yung gusto ng banal na Espiritu. In Isaiah chapter 1:16, wash yourselves, make yourselves clean, remove the evil of your deeds from before my eyes. Sabi, wash. Paliguan mo. Di ba pag ikaw nagliligo, nagsasabon ka pa. Nagtututbrush ka pa. Nag-ano ka pa sa shampoo. Pero lang, kung hindi ka nagsashampoo, hindi nagtututbrush. Di ba lahat gagawin mo? May iba, magpapamanik yun. Kanina, pag suot ko ng sapatos, pagtingin ko sa kuko ko, naku po, galing kasing bundok, kaya yung kuko ko parang bundok din. Sabi ko, magpapaano nga ako. Galing po kasi kami ng Rosh Kodesh. Di ba pag ikaw sabi dito, wash yourselves. Kaya yung pagkatapos mo, di ba, yung mag-take a bath, parang, uy, presko. Si Ahaba, naku po, sa isang araw ata, ilang ligo yan. Hinayaan ko lang, sige, maligo. Lalo ngayon, di ba, mainit. In the physical, sasabihin mo, nililinis talaga No, ang sinasabi rin ng Lord sa atin sa oras na to, wash yourselves. Make yourselves clean. Panatilihin mo malinis ang buhay mo, buhay natin. Amen? Pero may kailangang alisin. Remove the evil of your deeds. Alisin yung mga kasamaan. And next, sabi po, purify your hearts. Kanina, linisin yung iyong mga kamay. Now, purify your hearts. While the hands are the outward, the heart is the inward motive. Kanina sinabi yung kamay, yan yung mga gawa mo, trabaho mo, daily conduct mo, mga ginagawa mo araw-araw. Linisin daw, palinis sa Panginoon. Pero ito naman, sabi, purify your heart. Sa loob naman, si Lord, saan po nakatingin ng Diyos? Sa puso. Amen. That's your inward motive. James addresses the double-minded. Sinabi di ba kanina sa James? Those trying to live with one foot in the kingdom and one in the world. Ang hirap maglakad niyan. Kingdom, world. Ang hirap maglakad niyan. Hindi pwedeng ganon. Amen. Kung sa Lord ka. Manatili ka sa Panginoon. A double-minded person, sabi, is unstable. Yung mga tao daw po na double-minded, sabi, they are unstable. Like a wave tossed by the sea, true nearness requires a singleness of heart where God is the sole focus. Yung mga double-minded na tao daw po, kapatid, is unstable.
Sa madaling salita, hindi ka tatagal. Yung mga double-minded daw, madali daw pong madaling ma-swing, madaling mahangin, madaling matangay. Madaling matangay ng hangin. Madaling matangay ng mundo kung anong uso. Yun yung mga double-minded. Kung ano yung uso, yun din gagawin. Kahit na hindi na nakakalugod sa Diyos. Hawak ko ang beat, hawak ko. Ayan na. Uso kasi, maganda kasi. Naku po, isang beses biniro ko si Ahaba dyan, noong Sunday. Gumanon ako. Pero hindi ako kumakanta, gumagano. Mami, that's bad ha, that's bad. Ay ko, tinitest kita. Tinitest. No? Ay, gaganon ako, sinubukan ko. Kaya minsan kapag binibiro ko yan, gaganon ako. Mami, that's bad, that's bad. Sabi, trueness requires a singleness of heart. Kailangan yung puso natin sa Lord lang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, that's sa Lord lang. This is not about self-effort. It is about bringing your brokenness to the Father and letting His grace to do the washing. Hayaan mo, linisin ka ng Diyos. Kaya sabi in Psalms, create in me a clean heart. Sino magkikreate sa iyo ng malinis na puso? Si Lord. And renew a right spirit within me. Amen. Hiningi nung psalmist yung malinis na puso sa Diyos. Pinarenew yung kanyang spirit. Hindi lang pinarenew basta. Ang hiningi niya, right spirit. Amen. James uses a word for double-minded. Disusos. Deep sukos. Literally, meaning two-souled. Dalawa isip. At hindi lang po dalawa isip. Pati yung soul. Dalawa rin. It describes a spiritual schizophrenia. Sa madaling salita, ano, Pastor Jones? May problema. Mental disorder. Nakakita na po kayo, tignan yung katabi. Hindi yan yun. Schizophrenia. Ano schizophrenia? Schit siya, parang may T. Schizophrenia. Do, parang sabi, spiritual, schizophrenia. Parang wala sa sarili. Alam niyo po, nung binabasa ko nga, anong meron kaya itong to, schizophrenia. Alam mo po yun, mayroon daw talagang naririnig. May naririnig dito. Ang tawag doon, delusion. May delusion. Yung para po silang, hindi parang, nawawala talaga sila sa sarili nila kasi nga may mental disorder. Minsan masayang-masaya, minsan naman galit sa mundo, galit sa tao. No? Yung minsan mahahabulin ka. Alam mo yung parang yung iba-iba yung kanilang Ayun pa, isa pa po, kung ano-ano rin yung kanilang mga nai-imagine. Yung tama, nagiging masama sa kanila. Alam mo yun? Kasi nga, ayun, totoo po yun. May nakikita, may naririnig. Kaya ito po yung pinili kong illustration. Tingnan mo, parang ang dami nila nakikita, ang dami naririnig, ang daming muka. Sabi, that's spiritual schizophrenia. Where one soul wants God, and other soul wants the world. Kapatid, yung mga double-minded daw. Nako, may schizophrenia. Kaya ikaw bilang anak ng Diyos, nagigets mo ba? Pag ikaw na anak ng Diyos, pag ikaw ay double-minded, para ka pala daw may mental disorder. Hindi ganyan kinreate ang Lord. Hindi tayo ganyan kinreate ng Diyos. We are created in the image of God. Amen. Kaya nga si Jesus, sabi niya, yung ginagawa niya, kung ano yung naririnig niya from the Father. Kaya even yung sheep, kaninong tinig yung kanyang naririnig?
sa kanya shepherd. Hindi kung ano-anong mga boses. Yan na, kapatid. Anong mga boses naririnig mo? No? Hindi. Kaya that's the spirit of the enemy. Pati yung soul daw double din. Being double-minded blows cold air on a heart, a flame. Yung sabi daw, pag yung spirit ng double-minded, yung apoy na nasa iyo, kung kanina baliktad, na yung pagka nagka-desire ka, mas inaapoyan ka pa ng Holy Spirit, mas lalo nag-aapoy. Pero yung may double-minded spirit, pinapatay yung apoy. Pinapalamig yung spirit mo, yung love mo sa Lord. Kaya ano nangyayari? Anong sabi? It makes us unstable. Kaya unstable. Hindi matatag. To draw near, you must surrender the alternative picture you are holding in your mind. Whether that is a lust for money, pride, or self-reliance. Amen. Di po masama magtrabaho, kailangan natin ng trabaho. Pero hindi po tayo nabubuhay para dyan. Amen? We should know our purpose. James 1:6 and 8, but let him ask in faith with no doubting for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Yung mga taong nagda-doubt, ayan na. Schizophrenia din. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-doubt. Huwag mong hayaan magkaroon ka ng mental disorder. Huwag mong hayaan kung saan ang kaaway ang mas naririnig mo, tinig dapat ng Diyos. Pag may sinabi ang Lord, huwag mong pag-doubt o huwag mong pag-alinlangan. Huwag kang mag-alinlangan dun sa pangako ng Diyos sa'yo. Amen. We often treat God like a light switch. Para daw po tayong tinitreat natin si Lord na turn on, off. But James calls for a lifelong pursuit. Deep intimacy requires a heart that is no longer double-minded. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka double-minded. Amen. One that is not divided between the world and God. Dapat alam mo kung kanino ka. Amen. Bilang anak ng Diyos. Amen. Dapat alam mo kung sino ka, kung ano ka. It is in these moments of lingering that your heart actually aligns with His and you begin to hear His voice above the noise of the world. Ang daming ingay. Amen? Pero kung ikaw ay naka-align sa Lord, mas maririnig mo tinig ng Diyos. Jeremiah 29:13, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kapatid, abiding, not visiting. Di ka bisita, kundi naninirahan ka rin dun. Amen. Sa presence ng Lord. Lingering involves waiting on the Lord, listening to His voice, and being sensitive to the Holy Spirit's guidance. Gusto ng Lord na maranasan natin araw-araw sa buhay natin. Maglinger tayo sa Lord. Ano daw yan? Naghihintay ka sa presence ng Lord. Nakikinig ka sa tinig ng Diyos. You are sensitive dun sa move ng Holy Spirit. Like Moses, he famous told God, if your presence does not go with us, ano sabi ni Moses? Do not lead us up from here. Recognizing that nothing was more valuable than God's nearness. Amen? Kay Moses, sabi niya, Lord, kung hindi niyo rin po kami sasamahan, wag na po. Dahil alam niya, ganun kahalaga ang presence ng Lord. The promise, He will draw near to you. This is not a might or maybe. It is a divine guarantee. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.
Hindi yan yung sinabi ng Lord. Pag tayo nag-draw sa Lord, baka maranasan mo ang Lord. Hindi. Draw near to God and He will draw near to you. You are as close to God as you choose to be. Amen. Totoo, pwede tayong maging close sa Lord. Pwede tayong maging intimate sa Panginoon. Kung, ano daw po, pipiliin natin. If you feel distant, it is not God who has moved. Yung nakakaranas tayo minsan na parang ang layo natin. Ang totoo, hindi naman si Lord ang lumayo. Tayo ang lumayo sa Lord. It is an invitation for you to step forward so we can meet you at your coming. Yan yung sinasabi ko, kapatid. Hindi maghihintay ang Diyos sa'yo. Sasalubungin tayo ng Panginoon. Amen? In Psalm 145:18, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. May kailangan ka, tawagan mo ang Diyos. Tawagin mo ang Panginoon. May nangyayari sa loob ng tahanan, kapatid, hingi ka ng tulong sa Diyos. Do not wait for your feeling to change. Hindi tayo mababago hanggat hindi tayo lumalapit sa Diyos. Nearness is a decision of the will before it is an experience of the heart. Amen. Sabi, cleanse your action, your hands. Unify your loyalty, your heart. Kamusta po ang ating mga puso? If you move toward Him, He will meet you. Amen. Like the father of the prodigal son, God does not wait for you to reach the door. He runs to meet you while you are still a long way off. Amen? Yan po yung sinasabi ko na kung saan, nung binabasa ko ngayon, draw near to God and He will draw near to you. Ibig sabihin, pag nag-draw ka sa Lord, lumapit ka sa Panginoon, si Lord din mismo lalapit po sa'yo. Sabi katulad dun sa prodigal son, sa sobrang excited nung father, sinalubong na agad yung kanyang anak. Imaginein mo yung picture na yan, no? Yung bahay po nila nandoon. Si tatay tumakbo na. Sa sobrang excited niyang yakapin yung kanyang anak, yung anak tatago-tago pa, uunti-unting lakad. Pero nasilayan na agad ng tatay. Tanong, paano nakita agad ng tatay yung kanyang anak? Nung siya po'y magkakape, biglang napasilip, uy, anak ko yun ah. Nung siya po'y magtatanim, biglang, uy, anak ko yun ah. Paano nakita nung tatay yung anak? Alam mo bakit? Paano? Si tatay laging nakadungaw. Si tatay laging naghihintay. Si tatay lalakad-lakad sa labas, kailan dadating ang anak ko? Si tatay naghihintay simula nung umalis yung anak niya. Alam mo yun, naghihintay. Kaya nung malayo pa lang, nasilayan niya na agad yung kanyang anak. Kahit yung anak niya, parang ano pa. Nahihiya ako, tas madungis na. Baka ano na itsura nito. Balbasarado na. Tama. Yung parang minsan makakakita ka nung tao na parang hindi mo, may kakilala kong ganyan eh. Yung hindi mo na makakita yung itsura. Lalo di ba yung sa mga movie o mga palabas? Yung alam mo, hindi na makilala. Si mama mo. Yung parang may napanood po ako sa yung maalaala. Lumayas yung anak. Hindi niya nagaano nakilala pero naramdaman niya anak niya. Kasi iba na itsura eh. Nanirahan na sa kalsada eh. Iba na eh. Pero alam mo yung tatay, siguro lagi kasing nag-aabang. Paikot-ikot kailan babalik ang anak ko. Kaya nung kahit malayong-malayo, nakita niya na agad yung kanyang anak. Sabi, he moves to close the gap. The moment you take a humble step in His direction. Kapatid, draw near to God and He will draw near to you.
Di ka pa nakakarating doon sa pinaka-holy of holies. Sabi kahit yung smallest spark na meron ka to desire Him, magre-respond agad ang presence ng Lord. Magre-respond agad ang Diyos. Mismo lalapit na agad, sasalubungin ka na agad ng Lord. We cannot walk in deep intimacy while holding on to our own will. True closeness requires a heart that is fully surrendered and obedient to His voice. Intimacy with God is as deep as you choose it to be. No, pwede natin maranasan. Depende sa kung gaano natin kagusto. He does not just want your work, He wants you. Amen. Totoo, sumusunod po tayo sa Lord, naglilingkod tayo sa Lord. Tama yan, dahil ginagawa natin. Pero ang daming tao, nakatingin at nakaabang doon sa kamay ng Lord. Not His face. Kaya alam mo ang prayer ni Moses, show me your face, Lord. Show me your face. Kasi ang gusto niya yung presence ng Lord. Kaya lang maraming tao ngayon ang gusto at nakaabang sa kamay ng Diyos. Tagal naman ang pagpalain ng Lord, ang tagal naman ng blessing, ang tagal naman dumating ng answered prayer, ang tagal naman. He does not just want your work, He wants you. Amen? Ang totoo, ikaw ang gusto ng Diyos. Tayo ang gusto ng Lord. Kapatid, sa picture na ito, asaan ka dyan? Ikaw ba yung tao na sasabihin mo, mas gusto kong makinig sa Lord. Mas gusto ko alamin yung sinasabi, direction ng Lord. Mas gusto kong makinig sa Lord. O ikaw yung tara na, magano na tayo dito. Tara na, pumunta tayo sa ganito. Tara, pumunta tayo sa ganito. Hindi po masama at hindi masama si Marta. Pinasama lang ng iba. Hindi po masama si Marta. Pero may pagkakaiba sila na pinapakita na talaga nangyayari sa mundong ito. Nangyayari talaga sa atin. Hindi masamang maghugas ka ng pinggan. Hindi masamang maglinis ka. Hindi masamang mag-map ka. Pero kamusta ang relasyon natin sa Diyos? Hindi masamang mag-evangelize. Hindi po masama at dapat nga ginagawa natin yan. Pero kamusta ang King sa buhay natin? Kamusta yung presence ng Lord sa buhay natin? Amen. Asan ka dyan? Alam na natin yung storya na yan. Sabi ni Marta, Jesus, baka pwede naman sabihan si Mary, tulungan po ako dito. Ang ganda sinabi ni Jesus about kay Mary. The main difference between Martha and Mary is in their choice. Choice. Sabi mo, choice. Yun yung pagkakaiba nila. Yung pinili nila o yung pipiliin nila. Parehas po silang mabait, parehas silang mabuti, parehas silang friend ni Lord. Amen? Hindi naman masama yung ginagawa ni Martha. Hindi masama magtrabaho. Pero ang dami ngayon wala sa church. Bakit? Trabaho. It's your choice. O i-encourage kita, mag-pray ka ng work na walang Sunday na para ibigay natin sa Lord. O pipiliin natin, sayang kasi. Sayang kasi. Ang dami ng pinakita at pinatunayan ng Diyos. Yung mga noon na nagpipray na sana walang Sunday, pinagbigyan ng Lord. Gasino sa Diyos yan. Sabi nga yung smallest spark na meron tayo, magre-respond agad ang Holy Spirit, magre-respond agad ang Diyos. Kapatid, nakadepende sa choice natin. Kamusta yung araw-araw na pinipili natin? Pinipili mo pa ba yung pinapanood mo? Pinipili mo pa ba yung mga binabasa mo? Pinipili mo pa ba yung mga pangarap mo sa buhay?
Pinipili mo pa ba, kapatid, kung ano yung sa Diyos at hindi? Pinipili mo pa ba yung ginagawa mo? O arya ka ng arya? Hindi mo na inaalam ano bang kalooban ng Lord, ano ba gusto ng Diyos. Martha chose to focus on service and task, becoming anxious and distracted by preparation. Ito nangyari kay Martha, masyado na busy. May mga Martha sa panahon ngayon, mas mahalaga sa kanila yung mga bagay na ito. Di po masama yan. Di masama mag-work, hindi masama mag-aral, hindi masama. Uulitin ko, ang hindi tama yung wala kang oras sa Diyos. At hinahayaan mo at nakasanayan mo na wala ka ng oras sa Diyos, yan ang hindi tama. Sabi yan yung si Martha. Pwede naman niyang piliin din na umupo rin muna at makinig kay Jesus. Sabi, while Mary chose to sit at Jesus' feet, prioritizing His presence. Jesus identified Mary's choice as the better part. Or sa ibang version, ginamit, good part. Martha chose many things, but Mary chose one thing. Amen? Kapatid, Martha ka ba? O Mary? Dami natin masyadong ginagawa. Maging sensitive tayo, maging aware tayo, baka ang dami natin. Sabi ko nga, Lord, bakit gayon? Parang walang gaano kaming baka pinagbababadlan tayo ng Lord ngayon. Di masama yung mga gawain. Di masama yung paglilingkod. Amen? Dapat nga ginagawa natin. Pero wag natin kalimutan yung sinasabi ng Lord, yung one thing. One thing is more needed. Sabi, yun yung pinili ni Mary, the good part. Amen. Kapatid, asan ka dyan? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Asan ka dyan? Ikaw ba yung sasabihin mo si Mary na mas gusto ko makinig o nakakapakinig sa Lord? Naglalaan ng oras sa Diyos, hindi lang yung sasabihin na day off kasi ako, pwede ako. Hindi po. Yung ugali na meron si Mary, pinipili po. Amen. Pinipili. Kaya doon sila nagkaiba sa pinili. Ikaw, anong pipiliin mo? Yung araw-araw na buhay mo. Yung araw-araw sa buhay natin. Kapatid, ano pipiliin mo? Ito maganda. Pag pinipili po natin sa Lord, sa dami ng dapat nating gawin, pag pinipili natin ang Lord at inuuna natin ang Diyos, gumagaan po. Natutulungan tayo ng Lord. Binibigyan tayo ng wisdom ng Lord. Ano dapat nating unahin? Ano dapat nating gawin? Pero kung uunahin natin yung mga bagay na ang dapat nating gawin, nakakalito, nakakapagod. Amen? Nakakapagod eh. Pero pag inuna mo ang Diyos, pagpapahingayin ka ng Lord, tutulungan ka pa ng Diyos. Amen? Tutulungan ka pa ng Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. Thank you, Lord. We magnify you, Lord. Salamat po, Panginoon. Pwede ba sa oras na ito, kapatid, kausapin mo lang ang Lord? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on. Kausapin mo lang ang Diyos. Pwede ka magpa-restore sa Lord. Yung intimacy, yung relationship mo sa Lord. Pwede mong ipa-restore sa Lord. Yung worship mo, muli mong ipa-restore sa Lord. Yung oras mo, muli mong ipa-restore sa Panginoon.
Lord, hindi lamang po kami lalapit dahil wala kaming ginagawa. Wala kaming pasok. Hindi po. But we will draw near to you, Lord God. We will dwell in your presence, O Lord God. Maninirahan po kami, mananahan po kami to the secret place of the Most High God. Lord, sinabi mo po, this is the hour of a great return. Balik mo po kaming muli, Lord. We just want to go back, Lord, to our first love. You are our first, Lord. You are our first. You are our first love, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. Come on, iparinyo mo sa Lord yung puso, yung isipan mo, yung buhay mo. Oh, Holy Spirit. Thank you, Lord. Panginoon, sa oras na ito, thank you, Lord. We say thank you, Lord God, for a new heart, for a new mind, O Lord God, for a new life. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you po, Panginoon. Salamat po dahil kahit kailan, O Diyos, hindi po kayo nagkulang sa bawat isa sa amin. Even in your message, Lord, for reminding us, O Lord God. Thank you po. Panginoon, muli po kaming nanunumbalik, Panginoon. We pray and declare yung every choices na meron po kami, Panginoon, magiging choice sa inyo, para sa inyo. Para sa glory niyo, Lord God. Kapatid, sa oras na ito, i-dedicate mo lang muli. Commit mo muli yung sarili mo sa Lord. Come on. Sabi, draw near to God and He will draw near to you. Commit mo lang sa Lord yung buhay mo. Your spirit, your soul, your body. Muli mong i-commit sa Lord. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Come on, ibigay mo lang. Muli mong ibigay yung sarili mo sa Diyos. Holy Spirit, we're here, O Lord God. We're here, Lord. We're here, Lord God. Muli po naming sinusurrender, binibigay, Lord, ino-offer. Kinukumit po namin muli ang aming mga sarili, O Diyos, sa inyo po. Thank you, Lord.